Busog pa po ako manang. Bababa na lang po ako kapag makaramdam ako ng gutom, nakangiti kong sagot kay manang. Napansin ko pang bahagya siyang natigilan bago umiling. Ma'am Bea, sa naalala ko hindi ka din kumain ng lunch kanina. Gusto mo bang dalhin ko na lang ang pagkain dito sa kwarto mo para makakain ka na? Mahirap ang malipasan ng gutom. Baka mamaya magkasakit ka dahil sa ginagawa mong iyan, malumanay niyang bigkas. Pilit pa rin akong umiti kahit na ang totoo durog na durog ako. Parang gusto kong tumakas sa sitwasyon kong ito pero hindi ko naman alam kung papaano. Ayos lang po ako manang. May tinatapos lang ako tapos bababa din kaagad ako para makakain. Sagot ko sa kanya at mabilis akong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Muling nagsalita si Manang pero hindi ko na pinansin pa. Mabilis na kasi akong pumasok ng banyo at nagmukmok ng halos 1 oras. Lumabas lang ako nang makaramdam ng antok at diretsyong nahiga ng kama para matulog. Kung pwede nga lang matulog ng habang buhay, papayag ako para lang matakasan ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong oras na pero kaagad akong nagmulat ng aking mga mata nang maramdaman ko ang kung sino na humahaplos sa aking pisngi. Mabilis akong napabangon ng kama sa sobrang pagkagulat nang sumalubong sa paningin ko ang seryosong mukha ni Jaylord. Titig na titig siya sa akin habang nangangamoy alak siya. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Gabi na at iniisturbo mo ang pagtulog ko. Kunwari naiinis kong bigkas pero ang totoo kinakabahan ako dahil sa kakaiba niyang pagtitig sa akin. Ano ang ginagawa ko? Natural, bahay ko ito at pag-aari kita kaya malaya akong makakalabas-pasok sa kwartong ito, bigkas niya. Narinig ko na ang dahilan niyang iyon at gasgas na sa pandinig ko kaya mabilis akong bumangon ng kama at akmang lalayo sa kanya pero mabilis niya akong hinawakan sa braso. Where are you going? Aalis ka. Tatakasan mo ako. Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis hangat hindi ako magsasawa sa iyo. Maotoridad niyang bigkas kasabay ng pagtulak niya sa akin. Muli akong napahiga sa kama dahil sa ginawa niya. Nagulat na lang ako dahil bigla niya akong kinubabawan. Naramdam ko pa ang matigas na bagay na bumubukol sa suot niyang boxer shorts dahil sa ginawa niyang pagdagan sa akin. Yes, tanging boxer shorts lang ang suot niya ngayon. Baka kakatapos lang nila ni Monique at mabilis siyang nag-transfer sa kwarto ko pagkatapos niyang paligayahin ang babaeng iyon. Ang lagay, gusto niya yatang pagsabayin kaming dalawa ng babaeng iyon. Masyado naman talagang manyakis ang Jaylord na ito dahil gusto niyang makipagtalik sa 2 babae sa loob lamang ng 1 gabi. Jaylord, ano ba? Hindi ka pa ba kontento sa fiancé mo at pati ako gusto mong tikman ngayong gabi? Galit kong bigkas. Biglang alsa ng galit sa puso ko dahil sa selos. Isipin ko pa lang na nakipag-tsuktsakan siya kanina sa Monique na iyon, durog na ang puso ko. Hindi ko kayang tangapin na pagkatapos niyang sumausaw sa babaeng iyon, pupunta na naman siya sa akin. Gaano ba siya kahilig? Wala ba siyang kasawa-sawa pagdating sa sex? Yes, hindi ako kontento sa kanya at kahit 10 babae kayang-kaya kong pagsabayin sa loob ng 1 gabi. Galit niyang bigkas kasabay ng pagdamping labi niya sa labi ko. Mapangahas ang ginawa niyang paghalik sa akin, kaya kaagad kong nalasahan ang alak mula sa bibig niya. Base sa obserbasyon ko ngayon, mukhang naparami ang pag-inom niya ng alak bago niya pinasok ang kwarto ko. Bitawan mo ako. Ano ba? Baboy ka talaga. Baboy, hindi ko mapigil ang sigaw ng pakawalan niya ang labi ko at bumaba ang halik niya patungo sa aking liig. Pinilit ko siyang itulak pero walang epekto. Di hamak na mas malakas siya kumpara sa akin. Stop it, B. Ang ingay mo. Ang arte mo. Manahimik ka na lang kasi at enjoy mo ang ginagawa ko sa iyo ngayon. Wala ka naman sanang ibang gagawin kundi ang tumihaya at hayaan ako sa ginagawa ko, galit niyang bigkas. Mukhang naiinis na din siya sa ingay ko kaya kaagad akong natameme. Nakakatakot kasi ang pinapakawalan niyang pagtitig sa akin. Para siyang isang demonyo na handang manakmal kapag gugustuhin niya. Hindi ko tuloy maipigilan na maluha dahil sa kawalan ng pag-asa. Napansin ko namang saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin. Maya biglang lumambot ang ekspresyon ng kanyang mukha at mabilis na umalis sa ibabaw ko. Sorry, alam kong masama ang pagkakakilala mo sa akin. Pasensya ka na sa nasabi ko kanina, bigkas niya at mabilis na bumaba ng kama.
Natigilan naman ako at kaagad na nag-iwas ng tingin nang mapansin ko na halos walang saplot pala siya ngayon sa harapan ko. Hindi man lang nag-abala na magbihis ang gago pagkatapos niyang makipag-sex sa Monique na iyon. Hindi man lang siya nahiyang ibalandra ang halos hubad niyang katawan sa harapan ko. Biyasa na sabi ko na kanina hindi ako papayag na umalis ka sa tabi ko. Walang kasalan na mangyayari sa aming dalawa ni Monique dahil hindi ko siya type. Isa pa, hindi ganoon kabilis ang proseso ng annulment sa bansa natin. Wala kang choice kundi ang manatili sa tabi ko hanggat gusto ko. Muling bigkas niya at laglag ang balikat na naglakad patungo sa pintuan ng kwarto. Hindi ko naman napigilan na sundan siya ng tingin. Sino ba naman ang hindi mapatitig sa katawan niya? Ang macho niya talaga. Heist, kaya siguro tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya dahil sa appearance niya eh. Ang one more thing na banggit ni Manang na hindi ka daw kumain ng lunch at dinner. Huwag ka munang matulog dahil gigisingin ko si Manang para ipaghanda ka ng makakain. Muling wika niya sa bailingon sa akin. Nahuli niya tuloy ako na nakatitig sa kanya. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin dahil sa pagkapahiya. Masyadong assuming pa naman itong si Jaylord. Baka isipin niya pinagnanasaan ko siya eh. Kaagad naman akong nagtakip ng comforter sa buo kong katawan nang mapansin ko na imbes na lumabas ng kwarto si Jaylord, naglakad siya pabalik sa akin. Anong ginagawa mo? Akala ko ba aalis ka na? Naiinis kong tanong sa kanya para mapagtakpan ang pagkapahiya ko. Napansin niya marahil kanina kung paano ko siya tinitigan. Baka kung ano-ano na naman siguro ang naiisip niya, kaya naudlot ang tuluyan niyang paglabas ng kwarto. Hindi ko inaalis ang pagkakatitig ko sa kanya habang naglalakad siya pabalik sa akin at nagulat na lang ako dahil naupo siya sa tagiliran ko kasabay ng paglahad ng kamay niya. Akin na iyang isa mong kamay, pautos na bigkas niya. Nagkunwari akong walang narinig habang inaayos ko ang aking pagkakahiga. Bea aside, akin na iyang kamay mo. Saka, bumangon ka nga dyan. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina na huwag ka munang matulog dahil papahandaan pa kita ng makakain mo, naiinis niyang. Wika. Ayaw ko siyang pansinin at hangat maari ayaw kong pahawak sa kanya ang kamay ko. May germs ang kamay niya ngayong gabi dahil alam kong inihawak niya iyon kay Monique. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng lalaking ito. Kay bilis magbago ng kanyang pakikitungo sa akin. Kung kanina, halos atakihin ako sa puso dahil sa takot sa kanya, dahil sa kakaiba ng kanyang pakikitungo, ngayon naman parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ayaw ko. Magbihis ka muna kung gusto mong sundin ko iyang sinasabi mo. Ska, pwede bang maghugas ka muna ng kamay mo? Madumi iyan at huwag mong ihawak sa akin, sagot ko sa kanya sabay iwas ng tingin sa kanya. Ayaw kong madistract sa naka, balandra niyang katawan sa harapan ko. Hindi ba siya nilalamig? Naubusan na ba siya ng damit or talagang trip niya lang na maghubad ngayong gabi? Baka naman wala na siyang balak pa na magdamit para palagi siyang ready all the time sa pakikiapagbakbakan sa kama. Ano man ang dahilan niya ayaw ko nang isipin iyon. Sumasakit kasi talaga ang kalooban ko eh. Komportable ako sa ganito kaya huwag mo nang pakialaman pa. Akin na iyang kamay mo. Muli niyang bigkas kasabay ng paghawi niya sa makapal na comforter na nakatakip sa katawan ko. Wala sa sariling kaagad akong napabangon dahil sa pagkagulat. Ayaw ko nga. Saka, ano ba ang gagawin mo sa kamay ko? Umalis ka na dahil inaantok na ako, naiinis kong pagtataboy sa kanya. Natigilan naman siya habang matiim akong tinitigan. Ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit ba ang init ng ulo mo? Don't tell me na nagsiselos ka kay Monique, sagot niya na may halong panunudyo sa kanyang boses. Kaagad naman akong umiling kahit na ang totoo, iyon nga ang nararamdaman ko. Nagsiselos ako sa Monique na iyon. Kung alam ko lang na may balak pala siyang magdala ng ibang babae dito sa pamamahay niya, hindi ko na sana ibinigay pa sa kanya ang pinakaingatan kong puri. Bakit naman ako magsiselos sa babaeng mukhang ipinaglihi sa espasol? Mas maganda ako doon kaya hindi ako affected kung anuman ang ginagawa niyong dalawa, nakalabi kong sagot. Nagulat na lang ako dahil bigla siyang tumawa ng malakas. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Feeling ko kasi nababaliw na siya eh. Baka nasobrahan sa sex kaya pati tornilyo yata ng utak lumuwang na. Espasol. Bea hindi ko akalain na ang galing mo palang magbiro. Napatawa mo ako doon ha, sagot niya.
Hindi ko naman napigilan ang sarili ko na irapan siya. Ano ba ang nakakatawa sa sinabi ko at ano ang palagay niya sa akin? Joker. Wala akong time na magbiro sa mga ganitong klaseng sitwasyon, no? Whatever. Isipin mo na kung ano ang gusto mong isipin. Wala na akong pakialam. Umalis ka na dahil wala akong balak kumain ngayong gabi. Kung hindi din lang importante ang sasabihin mo sa akin, huwag na huwag mo akong kausapin, lakas loob kong sagot sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung tulyan man siyang magalit sa akin. Maganda nga iyon para makapag-isip siya na sana palayain niya na ako. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nahihirapan na pati kalooban ko. Huwag mong iligaw ang usapan natin. Akin na iyang kamay mo dahil may titingnan lang ako, seryoso niya namang sagot. Parang wala lang sa kanya ang sinabi ko ngayon lang. Inirapan ko siya kasabay ng pag-abot ko ng kamay ko sa kanya. Naayan na. Ano ba kasi ang kailangan mo sa kamay ko? Bakit ba kasi ayaw pang lumabas ng kwarto? Baka mamaya hahanapin ka ng Monique na iyon ha? Ayaw ko ng gulo, naiinis kong bigkas kasabay ng paglahad ko ng kamay ko sa harapan niya. Malakas yata talaga ang tupak niya ngayong gabi kaya pagbibigyan ko na lang kaysa naman baka buong magdamag niya akong kulitin. Kaagad naman niyang hinawakan ang isa kong kamay at sinipat ng tingin. Maya, napansin ko pa ang pagpipigil na pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Good! Hindi ko napansin kanina na suot mo ito kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano at bakit kailangan kong i-check ang kamay mo, nakangiti niyang bigkas. Ang tinutukoy niyang suot ko ay ang singsing na ibinigay niya sa akin noong umattend kami ng party. Wala din naman akong balak na hubarin ito at lalong wala din akong balak na isauli sa kanya kahit na matapos ang aming kontrata. Aangkinin ko ng akin ito at gagawin kong remembrance para habang buhay kong maalala ang lalaking alayan ko ng aking dangal. Kulang pa ngang kabayaran ang singsing na ito sa pagkuha niya sa virginity ko eh. Baka kapag ibalik ko sa kanya ito, baka ibigay niya lang sa iba niyang babae. Well, hindi ko na siya bibigyan pa ng chance na mangyari iyon. Akin na ang singsing na ito at hindi ko nahahayan pa na bawiin niya sa akin. Ang regalo ay regalo at wala nang bawian. Okay na tayo. Ayos na. Labas ka na dahil matutulog na ako. Seryoso kong wika kay Jailord pagkatapos niyang pakawalan ang kamay ko na hawak niya kanina pa. Pinapalayas mo ba ako? Bakit ba masyado kang excited na paalisin ako? Bahay ko ito kaya wala kang rights na utusan ako sa mga nais kong gawin, seryoso niyang sagot sa akin. Mukhang tuluyan ko nang nakuha ang inis niya. Bahala siya basta ako malinis ang konsensya ko. Wala akong ibang gustong gawin niya ngayon, kundi ang umalis na siya at bumalik na sa piling ng Monique na iyon. Correction, pamamahay mo nga ito pero ipinagamit mo na sa akin ang kwartong ito. Ayaw mo naman akong paalisin kaya pwede bang irespeto mo din ang privacy ko? Hindi porket pamamahay mo ito, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Hindi pwede iyon, seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad naman nagtagis ang kanyang bagang at sa isang iglap lang, mahigpit niya na akong hinawakan sa braso. Bakit ba ang tapang mo ngayon ha? Ayaw mo sa akin? Bakit, may gusto ka na bang ipalit sa akin? Galit niyang tanong. Abnormal talaga. Nambintang pa. Palibhasa kasi gawain niya at feeling niya lahat ng tao kagaya niya. Jailord, ano ba? Nasasaktan ako. Ano ba iyang mga pinagsasabi mo? Paano ako makahanap ng ibang lalaki gayong nandito lang ako sa bahay mo buong araw at gabi? Pigil ko ang sarili ko na singhalan siya dahil sa kapraningan niya. Isa pa, natatakot ako dahil baka bigla niya lang pilipitin ang braso ko. Lalaki siya at mas malakas pa rin siya sa akin kung totoosin. Malay ko ba kung iniiputan mo na pala ako sa ulo ko ng palihim? Bea ito ang tandaan mo, hindi ka pwedeng mag-entertain ng kahit sa kaninong lalaki hangat nasa poder kita. Walang pwedeng magmay-ari sa iyo kundi ako lang, naiintindihan mo ba? Buong gigil niyang bigkas. Malakas naman akong pumiksi para mabitawan niya ang braso ko. Paulit-ulit naman ang linayahan niya. Halos memorized ko na nga eh. Alam ko kung saan ako lulugar at alam ko kung ano ang papel ko sa buhay mo, galit kong sagot sa kanya. Natigilan naman siya habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig niya sa akin. Alam mo, hindi kita maintindihan may Monique ka naman na sana pero bakit ayaw mo pa akong pakawalan? Gawain mo ba talaga ang mangolekta ng mga babae?
Hindi ka ba nagsasawa sa mga pinanggagawa mo, Jaylord? Hindi ko napigilang maisatinig. Nagtagis naman ang kanyang bagang habang mahigpit akong hinawakan sa magkabilaan kong balikat. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng kaba. Hindi kasi nakaligtas sa paningin ko ang nagbabadyang panganib sa kanyang mga mata. Nasaling ko na talaga siguro ang ego niya, kaya nagagalit na siya ng ganito. Bakit ba kasi ang daldal ko? Dapat pala. Hindi ko na siya pinatulan eh. Hindi na sana ako nakipagsagutan sa kanya para hindi na kami umabot pa sa ganitong sitwasyon. Mangolekta ng babae. Iyan ba ang tingin mo sa akin? Well, siguro nga kolektor ako ng mga babae pero ikaw ang isa sa mga babaeng gusto kong kolektahin at itago sa loob ng pamamahay ko para masigurado na hindi ka na maagaw pa ng kahit na sino sa akin. You remind Bea at manabatili ka sa tabi ko habang buhay, malamig niyang bigkas habang hindi kumukurap sa pagkakatitig sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Sobrang lapit na kasi ng aming katawan at halos nagkakaamuyan na din kami ng aming mga hininga. Isa pa, anong ibig niyang sabihin? Gusto niya akong itago para kanya lang ako. Bakit in love na ba siya sa akin? Nag-I love you na nga pala siya sa akin noong una naming eyeball pero hindi naman na nasundan pa pagkatapos noon. Kung hindi kay Monique baka nga hindi pa kami nagpangkita ulit eh. Alam mo bang hindi ako makatulog sa kakaisip kung kailan kita ulit matikman? Feeling ko talaga, pinagluluko lang ako ng pinsan ko eh. Masyadong matagal ang 2 months para muli kong matikaman ang katawang iyan Bea at pwede ko naman sigurong subukan ngayon diba? Dadahan-dahanin ko lang para pareho tayong mag-enjoy, bigkas niya kasabay ng pagsayad ng labi niya sa labi ko. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat dahil sa totoo lang hindi pa ako ready para muling ipagkaloob ang sarili ko sa kanya. Lalo na at may Monique na naghihintay sa kanya sa sarili niyang kwarto. Jaylord, ano ba? Ano ba ang ginagawa mo? Hindi pwede. Ayaw ko, bigkas ko at kaagad na iniwas ang mukha ko sa kanya para mapigilan sana ang nagbabadyang panganib. Ayaw mo? No. Hindi ka pwedeng umayaw. Lalo na at muli mo na namang binuhay ang pagnanasa ko sa katawan ko, seryoso niyang sagot sa akin, kasabay ng banayad niyang pagtulak sa akin sa kama, ay kaagad naman akong napatihaya at mabilis niya akong dinaganan. Akmang itutulak ko siya palayo sa akin pero mabilis niya akong nahawakan sa aking magkabila ang kamay at lalong idiniin ang katawan ko sa kama. Alam mo bang mas lalo akong na-challenge sa iyo? Alam mo ba kung bakit? Dahil ikaw pa lang ang unahang babae na tumatangi sa akin Bea, ikaw pa lang kaya lalo akong nanggigil sa iyo eh. Bikas niya kasabay ng paglapat ng labi niya sa labi ko. Hindi na ako nakaiwas pa at hindi ko na din tinangkapang magreklamo. Wala na din naman akong magagawa eh. Kapag gusto niya talaga at walang sino man ang makakapigil sa kanya. Iyan ganyan. Be a good girl, okay? Kapag mag-enjoy ako ngayon, may bonus ka sa akin, nakangiti niyang bigkas at lalo siyang naging mapangahas. Lalo siyang naging mapusok hanggang sa naramdaman ko na lang na iniwan niya na ang labi ko at dumaos-dos na ang halik niya patungo sa aking liig. Kahit na parang ayaw ko, hindi maikakaila na nagugustuhan ko na naman ang ginagawa niya sa akin ngayon. Katulad sa unang nangyari sa amin, muling akong nakakaramdam ng pag-iinit na aking katawan dahil sa mga halik na ibinigay niya sa akin. Mainit ang kanyang labi na sumasayad sa aking balat. Nag-uumpisa na ding maglumikot ang kanyang mga palad sa buo kong katawan. Muli lang akong bumalik sa huwesyo nang maramdaman ko ang tunog ng pagkapunit ng suot-suot kong damit. Ang lintik na si Jaylord walang habas na pinunit ang blouse ko, gayong pwede niya naman sanang hubarin iyon ng maayos. Magrereklamo sana ako pero hindi ko nagawa pa nang mabilis niyang isinubo ang isa sa mga nipli ko. Hindi ko tuloy napigilan ang mapaliyad dahil sa kakaibang kiliti na nararamdaman ko. Diyan tayo eh. Kung gaano naman kahalimaw ang ugali nitong si Jaylord, ganito din naman siya kahalimaw pagdating sa kama. Kayang-kaya niyan. Pasunurin ang katawan ng isang babae, makuha niya lang ang nais niya. Nang mapansin marahil ni Jaylord na hindi na ako nalaban mabilis na. Dumausdos ang eksperto niyang palad patungo sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ibinaba niya ang suot kong pajama kasabay ng aking panty. Dinadaan talaga ako sa pabilisan ng lalaking ito at wala na akong lakas ng loob na mag-reklamo ngayon dahil nagugustuhan ko na din naman ang ginagawa niya. Nagising ako na wala na si Jaylord sa tabi ko.
Natupad nga ang nais niya kagabi. Muli niyang ipinatikim sa akin ang langit at hindi na masakit katulad noong una. Wala na ang sakit at talagang nag-enjoy ako. Iyon nga lang, wala na siya sa tabi ko ngayon. Baka bumalik na sa kabit niyang si Monique. Yes, since may marriage contract naman akong pinirmahan, ibig lang sabihin ako ang legal wife ni Jailord at kabit niya lang ang Monique na iyon. Ako pa rin ang reyna sa pamamahay na ito. Sa isiping iyon hindi ko mapigilang mapangiti. Bahala na nga iyang si Jailord. Kung gusto niya si Monique, bahala siya. Pipilitin ko na lang siguro na huwag masaktan. Total, sa ngayon ako naman ang legal wife. Kaysa naman damdamin ko kung ano man ang sitwasyon ko. Ngayon at mas stress ako. Mabilis akong bumangon ng kama at naglakad patungong banyo. Maliligo muna ako bago ako bababa ng dining area para kumain. Gutom na ako dahil hindi nga ako kumain ng lunch at dinner kahapon. Si selos-selos kasi, katawan ko lang din pala ang mahihirapan. Hindi ko na talaga ulitin ito. Mabilis ang ligo lang naman ang ginagawa ko. Sakto lang na malinisan ko ang katawan ko at maginhawaan ako. Nagsulot lang ako ng komportableng damit bago ako naglakad palabas ng kwarto. Pagkabukas ko ng pintuan ng kwarto ko, mabilis na akong lumabas. Akmang tatahakin ko na ang daan papuntang hagdan nang saglit akong natigilan nang mapasulyap ako sa pintuan ng kwarto ni Jailord. Hindi ko mapigilang mapaismid habang iniisip kung nasa loob pa ba si Monique. Saka nasaan na ba si Jailord ngayon? Pagkatapos niya akong angkinin ng makailang ulit kagabi at makatulog, mukhang iniwanan niya na ako sa kwarto. Feeling ko tuloy ginagawa akong parausan ng gagong iyon. Sa isiping iyon kaagad kong ipinilig ang ulo ko. Ayaw kong mag-isip ng kahit na ano paman. Nasasaktan kasi ang kalooban ko. Pero hindi nilalamon talaga ako ng pagiging curious ko, kaya imbes na ang hakbang ko papuntang hagdan, sa kwarto ni Jailord ang target ko. Pagkalapit ko sa pintuan, idinikit ko pa ang aking tainga sa pagnanais na may maririnig akong ingay mula sa loob ng kwarto. Laking pagkadismaya ko dahil wala akong narinig. Baka soundproof ang kwartong ito kaya kahit na anong mangyari, wala akong masagap ng chismis. Ma'am Bea, hindi ko mapigilang mapaiktad nang may tumawag sa pangalan ko. Kaagad tuloy akong napahakbang palayo sa pintuan ng kwarto ni Jailord bago ko nilingon kung sino ang tumatawag sa akin. Naku, sorry po ma'am. Nagulat po yata kayo, kaagad na sambit ni Manang Josefa. Sa po ang aking dibdib dahil sa kaba at kaagad akong umiling. Akala ko kasi talaga si Monique ang tumawag sa akin eh. Mabuti na lang at si Manang Josefa lang pala. Kung si Monique siguro, mahaba-habang discussions na naman ang mangyayari sa pagitan naming dalawa. Ayos lang po Manang. Hay, hinahanap ko po kasi si Jailord, nagbabaka sakali ako kung nadyan pa siya sa loob ng kwarto. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad naman umiling si Manang Josefa. Nakaalis na po si Sir Jailord ma'am. Maaga siyang umalis kanina at ibinili niya pa nga sa akin na maghanda daw ako ng paborito mong breakfast. Teka, bakit parang ang aga mo din yata ngayon? Hindi pa ako nakaluto ng agahan mo, akala ko kasi mamayang alas 9 pa ang gising mo, nagtataka namang wika ni Manang. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng kilig. Talaga lang ibinili ni Jailord na lutuan daw ako ng masarap ng breakfast. Ang sweet niya naman. Feeling ko tuloy, love niya talaga ako eh. Ayos lang po Manang. Tinapay at kape lang naman ang balak kong kainin ngayon umaga. Hindi na muna ako magsisinangag ngayong umaga dahil feeling ko tumataba na ako eh. Nakangiti kong sagot sa kanya. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa ni Manang sabay iling. Ikaw talagang bata ka. Sino ang may sabi sa iyo na tumataba ka na? Hindi as sexy mo nga eh. Ayos lang kumain ng kanin sa umaga lalo na at hindi ka na ng halian at dinner kahapon. Sige na, maiwan na muna kita dito. Magluluto lang ako, sagot ni Manang at akmang aalis na sana siya nang tawagin ko ang pangalan niya. Gusto ko kasing itanong sa kanya ang kanina pag gumugulo sa isipan ko. Iyon ay kung nasaan si Monique. Huwag niyang sabihin hanggang ngayon tulog pa siya, sa naalala ko halos buong gabi nasa kwarto ko si Jailord. Bakit ma'am? May iba pa ba kayong ipapaluto liban sa sinangag? Nagtatakang tanong sa akin ni Manang Josefa. Mabilis naman akong naglakad palapit sa kanya. Manang, si Monique po tulog pa ba? Nasa loob pa ba siya ng kwarto ni Jailord? Mahina kong tanong.
Baka kasi nasa loob ng kwarto ni Jaylord si Monique at baka marinig niya ang tanong ko kay Manang. Ha? Si Monique, hindi mo ba alam na kagabi pa pinaalis ni Sir? Nagtatakang sagot ni Manang na labis kong ipinagtaka. Ano ka ba pagkatapos niyong magtalo ni Sir? Kagabi pinalayas niya din kaagad si Monique. Wisyosera kasi gusto ba namang pumasok sa kwarto ni Sir, gayong alam niya namang off-limits siya doon. Ayun, pinalayas ni Sir, ura-urada ang bruha. Pagkikikwento ni Manang habang pilit naman inaabsorb ng utak ko ang sinasabi niya. Kagabi pa wala si Monique sa pamamahay na ito, tapos kung ano-ano ang pambibintang ang ginawa ko kay Jaylord. Inisip ko pa na pinagsabay niya kaming dalawa kagabi. Pinagbintangan ko pa si Jaylord na malibog dahil hindi kayang makontento sa iisang babae, pero ako lang naman pala ang nag-iisip ng masama sa kanya. Kaya pala ganadong-ganado siya kagabi eh. Ang dami pang ang katas ang ibinuga niya sa sinapupunan ko. Ganoon ba? Sige po Manang, salamat po sa maagang chismis, nangingiti kong sagot. Muling natawa si Manang bago siya naglakad palayo sa akin. Naiwan naman akong iting-iti na akala mo nanalo sa loto. Ibig sabihin kasi nito, ako pa rin ang pinabura ni Jaylord. Ako pa rin ang mas mahalaga sa kanya. Mahina pala ang kapit ng Monique na iyon sa Jaylord ko eh. Nasa akin ang korona ng pagiging isang Mrs. Montenegro, kaya hindi ako dapat mag-isip ng kung ano-ano pa. Dapat ko itong i-enjoy dahil lahat naman ibinigay sa akin ni Jaylord eh. Komportable ako sa bahay na ito na ang sisilbihan ng mga kasambahay. Pagkatapos kong kumain ng agahan, lumabas ako ng garden, bit-bit ang aking mamahaling cellphone na bigay din ni Jaylord sa akin. Puro YouTube at panonood lang naman ng movies ang ginagawa ko ngayon at parang gusto kong tawagan si Nicole. Never pa kasi kaming nag-usap simula noong dumating ako dito sa Manila. Hindi kasi siya nag-online. Naupo ako sa isang upuan malapit sa pool bago ako nag-scroll sa messenger account ko. Hinanap ko ang pangalan ni Nicole at kaagad akong napangiti nang mapansin ko na online siya. Kaagad kong pinindot ang call button at nakakailang ring pa lang kaagad na siyang sumagot. Bea, ikaw ba iyan? Kumusta ka na? Bago pa ako nakapagsalita, siya na ang naunang nangumusta sa akin. Video call kami kaya kita na namin ang isa't isa. Ayos lang ako. Ikaw kumusta ka na? Bakit parang ang tagal mo yatang hindi nag-online? Kaagad kong sagot sa kanya na maihalong pagtatampo sa boses. Halos sabay kami ni Nicole na magdalaga kaya naman close talaga kami sa isa't isa. Parang kapatid na ng turingan naming dalawa. Pasensya ka na biyahan na wala kasi ang luma kong cellphone eh. Medyo natagalan ulit akong makabili ng kahit na second-hand man lang na cellphone. Alam mo na, medyo mahirap ang buhay, kaagad niya namang sagot. Kaya pala hindi ko siya ma-contact dahil naiwala niya ang cellphone niya. Kawawa naman pala siya. Teka lang, nasaan ka nga pala ngayon? Nasa Manila ka na ba? Maganda ba dyan? Nag-work ka ba dyan? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang muling mapangiti. Ang dami niyang tanong at mukhang mahaba, habang kwentuhan ang magaganap sa aming dalawa ng best friend ko. Teka lang, isa-isa lang. Relax, nandito na ako sa Manila at ayos lang ako. Komportable naman ako at maganda nga dito Nicole, nakangiti kong sagot. Kaagad naman gumuhit ang masayang ngiti sa labi niya dahil sa sinabi ko. Mabuti naman kung ganoon Bea. Basta, magtago ka dyan ha. Huwag na huwag kang magpapahuli sa demonyong si Jaylord. Feeling ko talaga pinapahanap ka niya eh, dahil noong nakaraang araw may ilang kalalakihan na aali-aligid sa bahay niyo. Baka mga alipors ni Jaylord iyon, sagot naman ni Nicole na labis kong ikinagulat. Ha? May naghahanap sa akin. Sino daw? Imposible naman yata iyang sinasabi mo Nicole. Hindi na ako hahanapin ni Jaylord, nagtataka kong sagot. Saglit naman natigilan si Nicole sabay iling. Ha? Bakit mo naman nasabi iyan? Imposible namang hindi mga tauhan ni Jaylord Montenegro ang aali-aligid sa bahay niyo. Wala namang ibang habol sa iyo kundi siya lang naman diba? Nagtatakang sagot naman ni Nicole. Kaya nga pati ako nagtataka din sino sila. Imposibleng mga tauhan ni Jaylord ang mga iyon dahil nasa poder niya ako. Siya ang kasama ko dito sa Manila at nandito ako sa bahay niya, nagtataka kong sagot. Napansin kong kaagad na nanlaki ang mga mata ni Nicole sa gulat. Ha? Na kay Jaylord ka?
Paano nangyari iyon? Nagtataka niyang tanong. Feeling ko nga halos sumigaw na siya eh. Nahuli niya pa rin ako noong gabi na inihatid mo ako sa bus terminal. Hindi pa nakakalayo ang bus na sinasakyan ko noong gabing iyon na harang na nila Jailord at sa pilitan akong ibinaba. Pahapyaw kong pagkikwento sa kanya. Napansin ko pa na bahagyang napangiwi si Nicole pero baka sa mukha niya ang pag-aalala. Ha, ganoon ba? Ibig sabihin hindi ka din nakaligtas? Pero teka, kumusta ka ngayon? Ano ang ginagawa niya sa iyo? Inalipin ka ba niya dyan sa bahay niya dahil nagtangka kang tumakas sa kanya noon? Bea, sabihin mo sa akin, paano kita matutulungan? Nag-aalalang tanong ni Nicole. Kaagad naman akong nakaramdam ng tuwa. Napaka-sweet talaga ni Nicole sa akin. Hindi na talaga iba ang turing niya sa akin at halos ituring niya na din akong kadugo. Ayos lang naman ako, Nicole. Maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Katunayan nga, sa kanya galing itong cellphone na gamit ko. Hindi niya naman ako inaalila dahil marami naman siyang mga kasambahay dito sa pamamahay niya, nakangiti kong sagot. Talaga? Ibig mo bang sabihin hindi naman pala talaga halimaw ang Jailord na iyon? Kaagad niya namang tanong sa akin. Tumango naman ako. Minsan lang siya naghahalimaw pero hindi niya naman ako sinasaktan. Nakangiti kong sagot habang ini-imagine kung paano nga ba umaastang parang halimaw si Jailord pagdating sa kama. Yes, hindi niya ako sinasaktan at never niya din akong napagbuhatan ng kamay kahit napabalagbag akong sumagot sa kanya minsan. Hindi demonyo si Jailord, lover boy siya kaya nga nahulog na ang loob ko sa kanya ng tuluyan eh. Pero syempre, ayaw ko munang ikwento kay Nicole ang tungkol dito. Marami pa namang araw para magkwento at isa pa nahihiya ako. Mabuti naman kung ganoon, Bea. Pero alam mo, nagtataka talaga ako. Sino kaya iyong mga kalalakihan na ilang araw na naming napapansin na aali-aligid sa bahay niyo? May iba ka pa bang pinagkakautanangan na hindi mo pa nababayaran, Bea? Nagtatakang tanong ni Nicole. Kaagad naman akong umilong. Kay Jailord lang ako umutang at wala nang iba. Baka naman hindi ako ang hinahanap nila, Nicole, nagtataka kong sagot. Saglit naman nag-isip si Nicole sabay tango. Baka nga. Heyast, masaya ako dahil nasa maayos kang kalagayan, Bea. Ngayong nasa Manila ka na huwag mong kalimutan itong lugar natin, ha? Bumisita ka din minsan dito kapag may time ka. Nakangiting sagot ni Nicole kaya kaagad na din akong tumango. Sasagot pa sana ako nang maramdaman ko na mula sa likuran ko may yumapos sa akin kasabay ng paglik sa pisngi ko. Gulat na gulat akong napalingon at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting mukha ni Jailord. Ni hindi ko man lang namalayan ang pagdating niya dahil lang tumingin ako sa screen ng phone ko, napansin kong nagulat din si Nicole sa presensya ni Jailord. Sige na, next bye muna. Dumating na pala si Jailord. Tawagan na lang kita ulit, kaagad kong bigkas at mabilis na pinindot ang end button. Alam kong kitang-kita ni Nicole ang ginawa ni Jailord sa akin kanina at mukhang kailangan ko nang mag-ready para sa mahaba-habang kunetuhan namin ng best friend ko. Bakit ka ba nanggugulat? Kailan ka lang dumating? Nagtataka kong tanong kay Jailord. Ginawaran niya muna ako ng mabilisang halik sa labi bago niya ako sinagot. Kakarating ko lang. Mag-ready ka, aalis tayo, nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad namang napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ha? Saan naman tayo pupunta? Nagtataka kong tanong. Pinisil niya muna ang ilong ko at buong pagsuyo niya akong tinitigan sa mga mata. Sa school. Alam kong gusto mong ituloy ang pag-aaral mo kaya sasamahan kitang mag-enroll. Nakangiti niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Sa totoo lang, nawala na din kasi talaga sa isipan ko ang tungkol sa pag-aaral. Kontento na kasi talaga ako sa bahay na ito na kasama siya. Jailord, siguro ka na ba? Papaaralin mo ba talaga ako? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Wala nang bawian, ha? Hindi makapaniwalang muling tanong ko kay Jailord. Hanggang ngayon hindi ko pa rin lubos maisip na papaaralin niya ako. Nabanggit niya na ito noon sa party at hindi ko naman akalain na totohanin niya pala. Sakay ng kanyang kotse na minamaneho ng kanyang driver, magkatabi kaming naupo dito sa likurang bahagi ng sasakyan. Mukhang nasa mood siya ngayon at wala yatang balak na magsungit ngayong araw. Yes, bakit ayaw mo ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Hinawakan niya pa ang aking kamay at nilaro-laro ang aking mga daliri. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga ipinapakita niya sa akin ngayon.
Sa isang iglap, biglang nagbago ang pag-ugali niya at pakikitungo sa akin. Sa bagay, ano pa nga ba ang aasahan ko sa isang kagaya niya? Sala sa lamig at init ang kanyang pag-ugali. Good mood ngayon tapos bukas, bad mood. Mahirap siyang intindihin. Sponsor ba ito? Hindi utang. Libre ito at hindi mo ako sisingilin, muling tanong ko. Napansin ko pang saglit na natigilan si Jaylord habang titig na titig sa akin. Hindi ko tuloy siya maintindihan. Wala naman sigurong mali sa tanong ko, di ba? Gusto niya akong pag-aralin, natural, libre iyon. Wala akong babayaran. Here, dito ko ipapasok ang mga allowances mo. Wala kang babayaran, ang free lahat-lahat, kaya huwag kang mag-alala. Mag-aral kang mabuti at iwasan ang barkada, sagot niya naman sa akin, sabay dukot sa kanyang bulsa at inilabas ang isang debit card at iniabot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakahawak ako ng naturang card at hindi ko alam kung paano gamitin iyon. Saka seryoso ba talaga siya? Card talaga ang ibibigay niya sa akin. Dapat cash na lang eh. Hindi ako marunong gumamit ng card. Sa bagay, ganito talaga siguro ang mga mayayaman. Hindi uso sa kanila ang paggamit ng cash. May mga araw na sobrang busy ako at ayaw kong malagay sa alanganin ang mga allowances mo. Don't worry, may laman na ang card na iyan and I'll make sure na hindi ka maubusan, bigkas niya sabay patong ng card sa kamay ko. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya habang titig na titig sa card na nasa kamay ko na. Sige, mapilit ka eh. Thank you. Pero hindi ito pamemera ha? Bigay ito at hindi kita pinilit, sagot ko naman sa kanya. Pagkakataon na ito malakas na siyang natawa. Kinabig niya ako at halos pakandungin niya na ako sa kanyang mga hita sabay yakap ng mahigpit sa akin. Yes wife, hindi ito utang. Bigay ko sa iyo iyan. Since mag-asawa tayo, lahat ng pag-aari ko, pag-aari mo na din, sagot niya sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Nakaupo ako sa kanyang kandungan ngayon at gusto ko sana siyang lingunin at tingnan kung seryoso ba siya sa sinasabi niya sa akin. Kaya lang, diyahe naman kung gagawin ko iyon. Ay sazaf! Puwera biro! Saka paano naman si Monique, sagot ko naman sa kanya. Saglit siyang natigilan kasabay ng pagpatong ng pisngi niya sa balikat ko. Lalo ding humigpit ang pagkakayap niya sa akin, kaya naman hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkailang. Nandito kami sa loob ng kotse at hinaharot niya ako. Paano si Monique? Bakit na naman siya nasali sa usapan natin? Don't tell me nagsiselos ka sa kanya, mahinang tanong niya sa akin. May halong panunudyo ang kanyang boses kaya naman hindi ko mapigilang mapalunok ng aking laway. Isa pa, ano ba itong nararamdaman ko sa may puwetan ko? Bakit may matigas na bagay na tumutusok? Naka 3-piece suit si Jaylord ngayon dahil hindi naman na siya nag-abala pa na magpalit ng damit kanina sa bahay. Kung ano ang suot niya na attire sa opisina, ganoon din ang suot niya ngayon. Nagmukha siyang kagalang-galang sa kanyang attire. Kung hindi ko lang siguro kabisado ang ugali nitong si Jaylord, matatakot siguro akong kausapin siya. Tindig palang halata ng may sinabi sa buhay at mukhang istrikto din, in short, mukhang mahirap siyang pakibagayan. Hindi bakit naman ako magsiselo sa babaeng mukhang ispasol. Maputi lang siya at sexy pero hindi siya maganda. Mas maganda pa rin ako, nakalabi kong sagot. Muling natawa si Jaylord kaya naman ramdam ko ang mainit na hininga niya na tumatama sa lig ko. Biglang bugso ang kakaibang damdamin na kaagad na lumukob sa buo kong pagkatao. Feeling ko kasi biglang naging mainit ang temperatura dito sa loob ng kanyang kotse, gayong sobrang lakas naman sana ng buga ng malamig na hangin mula sa aircon. Ayaw ko sanang pansinin ang mga pinanggagawa niya pero hindi ko talaga kayang baliwalain. Lalo na at feeling ko lalong dumuble ang bumubukol mula sa kanyang hita na sumasagi sa puwitan ko. Dagdagan pa ng pagkakayapos niya sa akin na para bang ayaw niya akong pakawalan. Yes, mukha siyang ispasol and I don't like her. Ikaw pa rin ang gusto ko. Wala kang katulad, bigkas niya. Kaagad namang nag-init ang pisngi ko dahil sa naging sagot niya. Ramdam ko din ang kilig sa buo kong pagkatao. Walang hiya, ganito ba talaga siya ka-Chessy? Heist, sana ganito na lang siya palagi para lalo akong ganahan sa buhay. Kung hindi mo siya gusto, bakit ka nagagalit sa akin kahapon? Hindi ko naman mapigilang sagot sa kanya.
Nilakipan ko pa ng tampo ang boses ko para maramdaman niya na hindi ako nagbibiro. Na seryoso ako ngayon at ayaw ko nang ulitin niya no. Kahapon. Wala lang, trip ko lang na inisin ka. Gusto ko kasing makita kung magsiselos ka at mukhang effective naman, nakangiti niyang sagot sa akin. Nagulat naman ako at mabilis na umalis mula sa kandungan niya at kaagad siyang hinarap. Binibiro mo lang ako kahapon. Hindi totoong galit ka dahil hindi ko pinapasok ng bahay si Monique, nagtataka kong tanong. Ninisihan niya muna ako sabay tango. Yes, and super effective. Dahil sa nangyari kahapon may dahilan na para pasukin kita sa kwarto mo kagabi, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang mapatitig sa kanya. Hindi yata normal ang takbo ng utak ng lalaking ito. Ang dami niyang naiisip na paraan pwede niya naman akong gapangin sa kwarto ko hangat gusto niya. Gago, hindi ko mapigilang bigkas at sa gulat ko natawa pa siya ng malakas. Di ba, imbes na magalit siya sa sinabi ko kabliktaran ang ipinapakita niya. Parang tuwang-tuwa pa siya. I love you, B. Hindi ko alam kung bakit nababaliw ako ngayon sa isang babaeng kagaya mo, pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi kita nakikita, muling bigkas ni Jaylord na lalong nagpagulat sa buo kong sistema. Kasama yatang nagulat pati mga internal organs ko dahil sa sinabi niya at hindi ko talaga akalain na magawang magtapat ng pag-ibig niya ang isang kagaya ni Jaylord Montenegro. Demonyo ang pagkakakilala sa kanya ng kaibigan kong si Nicole at hindi ko masisisi ang best friend ko. Talaga namang masama ang ugali ng lalaking ito at hindi ko alam kung ano ang nakita niya sa akin at bakit nahulog ang loob niya sa akin. Mahal mo ako? Seryoso ka ba? Hindi ko mapigilang bigkas. Kaagad namang nagsalubong ang kilay niya sabay halukip-kip. Hindi ko na naman tuloy siya maintindihan. Nagtatanong lang naman ako pero bakit parang galit siya? Mukha ba akong nagbibiro? Bea naman, hindi ganoon kadali sa akin na umamin sa nararamdaman ko para sa iyo, tapos kung maka-question ka akala mo easy-easy lang sa akin ito, nanunumbat niyang bigkas. Hindi ko namang mapigilan na mapanganga dahil sa sinabi niya. Ibig sabihin bahagi ng panliligaw mo ang pagpapaaral mo sa akin, muling tanong ko. Kunot noon naman siyang tumitig sa akin. Panliligaw? Bakit kailangan ko pa bang pagdaanan iyan? Hindi mo ba ako gusto? Hindi mo ako mahal, seryoso niyang tanong. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Mukhang wala yatang balak ang loko na ito na manligaw Iyon ang normal. Kung gusto mo ang isang babae dapat ligawan mo. Dapat mong iparamdam sa kanya kung gaano mo siya kamahal, sagot ko sa kanya. Umiling lang siya kasabay ng pagtaas ng kanyang kilay. Hindi uso sa akin ang ligaw-ligaw. Isa pa, nag-sex na tayo diba? Kasal na tayo. Hindi na kailangan ang ligaw-ligaw, sweetheart. Alam ko naman na mahal mo din ako nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung matutuwa or malulungkot ba ako sa sinabi niyan. Tiska, kailangan ba talaga ipangalanda ka ng harap-harapan na nag-sex na kami? Pambihira naman. Grabe siya. Napaka-brutal niya. Saka, wala ba siyang balak na ipakita sa akin kung paano manligaw ang isang Jaylord Montenegro? Ang damot niya naman. So, ano ang isasagot mo sa akin ngayon? Tayo na, asawa na kita, muling bigkas niya. Lalo naman akong nawindang sa sinabi niya. Ano daw asawa niya na ako? Mag-asawa naman talaga kami Kasal na kami dahil sa papel na pinirmahan namin pareho at registered iyon. Walang formal na wedding ceremony ang naganap sa amin pero legal ang papel na pinirmahan naming dalawa dahil pinarehistro niya na daw iyon kaagad-agad. Bakit mo naman naitanong iyan? Mag-asawa naman na tayo diba? Kunwaring nagtataka kong tanong sa kanya. Hinawakan niya ako sa kamay sabay titig sa suot-suot kong singsing. Yes, mag-asawa na tayo. Hindi kita bibigyan ng ring kung hindi totoong mag-asawa tayo. Ang gusto ko lang malaman sa iyo ngayon ay kung may pagtingin ka din ba sa akin. Mahal mo ba ako katulad ng pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad ko namang naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Kailangan ko na bang sagutin iyan ngayon? Kinakabahan kong sagot. Mabilis niyang binitiwan ang mga kamay ko at umayo siya ng upo. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang lungkot na biglang rumihistro sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya masaya sa naging sagot ko sa kanya.
Kung sakaling aamin ako sa totoong nararamdaman ko sa iyo, titigil ka na ba sa pambabae mo? Hindi ka na ba papatol sa iba at ako na lang? Liwasan mo na ba si Monique pati si Butter? Seryoso kong tanong sa kanya. Saglit na napasulyap siya sa akin sabay tango. Hindi naman ako ang naghahabol sa kanila. Sila ang naghahabol sa akin. Hindi ko sila gusto, seryoso niya namang sagot. Hindi ko tuloy napigilan ang mapaira. Nga alam kong sila ang naghahabol sa iyo dahil pugi ka nga kasi. Simple lang naman ang tanong ko iiwasan mo na ba sila or hindi? Kapag hindi mo sila iiwasan, hindi ako aamin sa tunay na nararamdaman ko sa iyo. Bahala ka dyan. Hindi talaga tayo magkakasundo, lakas loob kong sagot sa kanya. Wala akong planong magpatalo sa kanya no. Kung talagang mahal niya ako, wala siyang choice kundi sundin ang gusto ko. Okay fine. Liwasan ko na silang lahat. Hindi lang si Butter at Monique, kundi pati na din ang iba pang mga babaeng naghahabol sa akin. Liwasan ko na sila sa abot ng aking makakaya, kaagad niya namang sagot. Pero hindi pa rin ako kontento. Feeling ko talaga napipilitan lang siya Pero ayos na din. May isang salita naman siguro siya at tutuparin niya naman siguro ang pangako niya. Okay husband, sinasagot na kita. Love naman talaga kita Kaya nga naiinis ako sa Monique na iyon. Ayaw na ayaw, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang kaagad niyang angkinin ang labi ko. Nagulat man pero hindi na ako nagtangka pang pumalag. Hinayaan ko na lang siya hanggang sa pakawalan niya na ang labi ko. Totoo ba ang sinabi mo? Mahal mo din ako, ngiting-ngiti niyang tanong. Nangingislap ang mga mata niya sa tuwa na parabang isang bata na nakuha kung anuman ang gusto niyang candy. Nakangiti naman akong tumango. I love you too, Jailord Montenegro. Ano ba? Akala ko ba matalino kang tao at mabilis makaintindi pero bakit parang hindi mo naman kaagad na nagets kung ano man ang ibig kong sabihin, kunwaring nagtataka kong tanong sa kanya. Kaagad niya naman akong niyakap ng mahigpit habang hinahaplos niya ang likuran ko. Ikaw ang babaeng para sa akin at hindi ka magsisisi na inialay mo ang puso mo sa akin, sweetheart. Hindi lang kita mahal kundi mahal na mahal kita. Sa wakas, hindi lang katawan mo ang naangkin ko kundi pati na din ang puso mo. Madamdamin niyang bigkas sa akin. Parang gusto ko tuloy maiyak. Ramdam ko kasi talaga ang sensiridad niya habang sinasabi ang katagang iyon. Pagkapasok pa lang ng gate ng naturang university ng sasakyan namin, kaagad na akong namangha sa aking mga nakikita. Dito ako mag-aaral, mangha kong tanong kay Jailord. Sa hitsura pa lang ng school mukhang pangmayaman na. Sobrang lawak ng buong paligid at may ilan na din akong nakikitang estudyante. Mukhang nag-start na ang pasukan pero heto ako. Mag-enroll pa lang. Malayong malayo ang hitsura ng eskwelahan na ito kumapra sa pinangalingan kong eskwelahan sa probinsya. Don't worry, kasosyo ko sa ilang mga negosyo ang may-ari ng eskwelahan na ito, kaya magagawan ko ng paraan para makapasok ka kahit na nag-start na ang klase. Nakangiti niyang wika sa akin habang nagpatiuna na siyang bumaba ng kotse. Hindi naman ako mapaniwala sa narinig mula sa kanya. Sa probinsya kasi kapag late ka nang nakapag-enroll, hindi ka natatagapin kahit na magmakaawa ka pa. Isa pa, paano kaya ako makap-enroll sa school na ito gayong wala naman akong dalang kahit na anong requirements? Inalalayan pa ako ni Jailord pababa ng kotse kaya kaagad akong nagpasyanod. Sabay na kaming naglakad patungo sa isang nakahiwalay ng building at kaagad naman kaming binati ng mga security guard. Inasikaso naman kaagad kami ng taga-registrar. Kaunting interview sa akin at tinanong nila kung anong kurso ang gusto kong kunin at binigyan na din nila kaagad ako ng schedule. Pati nga school uniform naka-ready na din walang maraming tanong at wala na din exam basta sinabi lang ng staff na pwede na daw akong pumasok kinabukasan. Mga professor ko na lang daw ang bahala sa akin para makahabol ako sa mga lessons na hindi ko na naabutan. De La Fuente University ang pangalan ng naturang eskwelahan at mukhang ito iyong eskwelahan na nabanggit ng lalaking nakasalubong namin ni Jailord noong party. Gayunpaman, excited na akong pumasok sa school na ito. Excited na akong mag-aral ulit at alam kong kapag ibabalita ko ito kay Nicole tiyak na matutuwa din siya. Pagkatapos makuha ang schedule ko pati na din ang uniform ko, kaagad na din kaming umalis ng school. Bibili pa daw kasi kami ng gamit ko Sa bookstore kami dumiretso at binili lahat ni Jailord lahat ng mga kailangan ko. Well, kahit nga hindi ko kailangan binili niya din yata
Mas excited pa yata siyang pumasok ng school kumpara sa akin. Pagkatapos namin sa bookstore diretso kami sa bilihan ng mga bags at shoes. Hindi nakaligtas sa matalas na pakiramdam ko ang kilig na ipinakita ng ilan sa mga staff na nakakakita sa presensya ni Jaylord. Gwapo naman kasi talaga kaya hindi nakakapagtaka na nakasunod sa kanya ang tingin ng ilang mga kababaihan. Mukhang kailangan ko nang sanayin ang sarili ko na hindi lang ako ang humahanga kay Jaylord kundi marami kami. Pero syempre ako ang nanalo dahil ako ang may papel. Ibinili niya ako ng 5 pares ng shoes at iba't ibang klase ng bags. Lahat iyon ay nakakalula ang presyo at parang gusto kong maghinayang sa pera na ibinayad niya. Kung tutuusin hindi ko naman kailangan ng mamahaling gamit. Masaya na ako na may magamit ako sa pang-araw-araw kaya lang ang kulit niya talaga. Wala akong choice kundi ang hayaan na lang siya, kaysa naman magtalo pa kami in public. Marami siguro siyang pera sa bank account niya at gusto niyang gastusin ang iba. Bago kami umuwi nagyaya pa si Jaylord na kumain sa isang mamahaling restaurant. Ang ending gabi na kami nakauwi ng bahay. Halos mapuno ang loob ng kwarto ko sa dami ng pinamili niya para sa akin. Pagod na ako at gusto ko nang matulog. Gigising na lang siguro ako ng maaga bukas para ihanda ang mga gamit na dapat kong dalhin sa school. Ang uniform na binigay ng school kanina kaagad din niyang pinalabahan sa labandera dahil kakailanganin ko daw iyon bukas na bukas din. O diba, hindi ko akalain na ganito pala ka-supportive ang asawa ko. Parang siya pa itong papasok ng school. Nagpa siya akong pumasok ng banyo para maglinis ng katawan. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang matulog ng maaga para makapagpahinga. Pagkatapos kong maligo kaagad na din akong lumabas ng banyo. Tanging bathrobe lang ang suot ko ngayon dahil dito ako komportable lalo na at basa pa ang buhok ko. Nagulat pa ako nang maabutan ko si Jaylord na abala sa kakahalungkat sa mga pinamili niyang gamit para sa akin. Nang mapansin niya ang paglabas ko ng banyo nakangiti niya akong hinarap. Alin ang gusto mong gamitin na bag bukas? Itong pink or itong yellow? Parang maganda itong color black. Bagay sa uniform mo nakangiti niyang wika. Sabi na mas excited siya kumpara sa akin. Sinipat ko ng tingin ang tinutukoy niyang bags at kaagad akong umiling. Masyadong mamahalin at hindi bagay na gamitin sa school. Backpack ang gusto kong gamitin, Jaylord. Para kasing magsa-shopping ako sa mga bags na iyan reklamo ko naman sa kanya. Saglit siyang natigilan at kinuha ang paper bag na may nakatatak na luxury brand at inilabas ang laman noon. Ito na lang siguro. Ito lang iyong iisang backpack sa napamili natin Hindi ka kasi nagsabi kanina na backpack pala ang preferred mong gamitin sa school. Sambit niya at kaagad na inilabas ang isang Louis Vuitton Bosfor backpack. Hindi ko mapigilang mapangiwi. Sa hitsura palang mukhang takaw pansin na. Baka isipin ng mga classmates ko yayamanin ako. Ito na lang ang gamitin mo ha. Huwag ka nang magreklamo dahil gabi na. Maaga ka pa bukas. Ako na din ang maghahatid sa iyo sa school at 8:00 ng umaga ang una mong subject kaya maaga tayong gigising bukas ng umaga. Wika niya na labis kong nagulat. Tayo? Ibig mo bang sabihin dito ka na naman matutulog sa kwarto ko? Nagtataka kong tanong sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng sulok ng labi niya habang nag-uumpisa ng maglakbay ang kanyang mata sa kabuuan ko. Kahit may suot akong bathrobe, hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Parang may ibig sabihin na naman kasi ang pinapakawalan niyang titig sa akin gusto mo ba? Kung gusto mo sa kwarto ko na lang tayo. Parang bodega sa sobrang gulo nitong kwarto mo at feeling ko, hindi ako makakatulog ng mahimbing dito. Wika ni Jaylord at sa isang iglap lang hawak niya na ako sa aking kamay. Mabilis niya akong hinila palabas ng kwarto kaya kaagad na akong pumalag. Teka lang saan mo ako dadalhin? Jaylord ano ba? Magbibihis pa ako rekalmo ko sa kanya habang pilit na binabawi ko ang kamay ko na hawak niya. Mas malakas siya kumpara sa akin, kaya parang hindi man lang siya natinag. Hindi mo na kailangan pang magbihis. Huhuburin ko din naman iyan Bigkas niya hanggang sa nakalabas na kami ng kwarto ko at diretso na kami sa kanyang kwarto. Hindi na ako nakaimik pa hanggang sa makapasok kami sa loob. Kaagad na bumungad sa mga mata ko ang boring na ayos ng kanyang silid. Halatang lalaki ang umuuko pa dahil wala man lang akong nakitang kahit na anong nakadisplay. Boring dahil wala akong ibang makikita kundi isang malaking kama at isang nightstand.
May dalawang pintuan na nakasarado at alam kong pintuan iyon ng banyo at ng walk-in closet. Madilim din ang ambience ng buong paligid. Parang kwarto ng vampira sa isang pelikula na napapanood ko. Wala sigurong taste itong si Jaylord pagdating sa fashion or talagang hindi lang siya mahilig sa mga light colors. Tapos ka nang i-check ang room ko? Ano ang masasabi mo? Narinig kong tanong niya sa akin. Bakas boses niya ang pagiging proud kaya kaagad akong napaismid. Boring. Ang pangit ng room mo. Wala man lang ibang gamit kundi kama lang. Ang laki sana pero empty naman, nakalabi kong sagot sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa kasabay ng pagyapos niya sa akin. Boring. Hindi ba pwedeng minimalist lang, sagot niya kasabay ng pagpatong ng kanyang mukha sa aking balikat. Bakas din sa boses niya ang panunudyo, kaya kaagad akong napalunok ng sarili kong laway. Minimalist? Ano iyon? Nagtataka kong tanong sa kanya. Isang mahinang pagtawa ang narinig ko sa kanya bago siya sumagot. Taong hindi mahilig sa mga kalat. Don't worry, ngayong asawa na kita pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin sa room na ito. Pagandahin mo at gawin mong kaaya-aya sa mga mata Nodi. Malambing niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwalang napapihit paharap sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Napansin ko ang kunwaring paghihikab niya at seryoso akong tinitigan. Let's sleep na muna. Inaantok na ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Sa ngayon may gusto pa akong gawin na alam kong magugustuhan mo. Nakangisi niyang sagot sa akin at nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang unti-unting pagbagsak ng suot kong bathrobe sa sahig. Lintik ang bilis talaga ng kamay niya. Hindi ko man lang namalayan na nakalas niya na pala ang tali ng bathrobe ko. Jaylord, teka lang. Akala ko ba matutulog tayo ng maaga ngayon? Ano na naman ito? Nagtataka kong tanong sa kanya nang maramdaman kong umpisa nang maglakbay ang kanyang palad sa hubad ko ng katawan. Matutulog tayo ng maaga. Pero bago iyan, may gagawin muna tayo. Bigkas niya kasabay ng pagdamping labi niya sa labi ko. Hindi na ako nakaangal pa dahil sinibasib niya na ako ng mapusok na halik sa labi na siyang dahilan kaya bigla akong nakaramdam ng pag-init ng buo kong katawan. Naramdaman ko na lang sa sarili ko na tinutugon ko na din ang halik niya na naging hudyat kay Jaylord para igyan niya ako pahiga sa kama. Pagkalapat ng likod ko sa malambot niyang kama kaagad niya akong kinubabawan. Lalo siyang naging mapusok at mapangahas at kung saan saang parte na ng katawan ko nakakarating ang kanya dalawang palad. Ang paalala niya sa akin kaninang matutulog daw kami ng maaga ay hindi nangyari. Hindi niya kasi ako tinigilan hangat hindi kami makagulapay pareho sa pagod. Ilang beses niya akong inangkin na parang wala nang bukas pa. Feeling ko nga hindi ko na maramdaman ang balakang ko dahil sa sobrang pagod at pangangalay. Pareho kaming nakatulog ng hubad sa ibabaw ng kama. Hindi na din kami pareho nag-abala pang maglagay ng kahit na anong saplot sa katawan. Basta na lang hinila ni Jaylord ang makapal na comforter at itinakip sa aming dalawa at sa ilalim ng comforter magkayakap kaming nakatulog. Kinaumagahan, nagising ako sa isang mahinang tapik sa aking pisngi. Bitin na bitin ako sa tulog pero wala akong choice, kundi imulat ang aking mga mata at mukha ni Jaylord ang kaagad na sumalubong sa akin. Maaga pa. Inaantok pa ako reklamo ko sa kanya sabay hila sa isang unan at itinakip sa aking mukha. Wala akong balak na bumangon ng kama habang hindi ko nakuha ang tamang oras ng tulog ko. Sweetheart. Gising na. Malilate ka na First day mo ngayon sa school ayaw mo bang pumasok? Anang boses ni Jaylord. Wala sa sariling napadilat ako ng aking mga mata at mabilis na napabangon ng kama. First day ko ngayon sa school at nakakahiya kung a-absent ako. Late na nga ako sa klase ng 1 linggo tapos hindi pa ako papasok ngayon. Nakakahiya sa mga professor ko. Kailangan mo nang maligo. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo. Hanggang 2:00 lang naman ng hapon ang pasok mo, kaya may time ka pang matulog after class mo. Narinig kong sambit ni Jaylord, kasabay ng pag-angat ko sa iri. Binuhat niya na ako at diretso kami sa banyo at kaagad niya akong ibinaba sa bathtub ng puno ng bubbles. Huwag masyadong magtagaw, sweetheart. Malilate ka na sa first subject mo. Wika niya kasabay ng mabilisang pagdampi ng labi niya sa labi ko at mabilis na siyang lumabas ng banyo. Nasundan ko na lang siya ng tingin.
Punong-puno ang puso ko sa sobrang kilig. Imagine, binuhat niya pa talaga ako pupunta dito sa banyo, kahit nakabihis na siya ng lang office attire niya. Ganito ba talaga kasarap magmahal ang isang Jailord Montenegro? Pagkatapos ng mabilisang paliligo, nagtapis lang ako ng tuwalya at lumabas ng banyo. Hindi ko na din inabala pang patuyuin ang buhok ko dahil nagmamadali na ako. Hahayaan ko na lang sigurong matuyo ng kusa. Wala na talaga akong time para gumamit ng hairdryer. Pagkalabas ko ng banyo, kaagad kong napansin na nakaredy na ang isusuot kong uniform. Nasa kama na din ang bag na dapat kong gamitin, kaya tinuyo ko lang ang katawan ko gamit ng tuwalya at isinuot ang uniform. Nandito ako sa kwarto ni Jailord at mabuti naman at dinala niya na dito ang mga dapat kong gamitin ngayong umaga. Hindi ako magsasayang ng oras sa kakaparoon at parito para lang makumpleto ang mga kailangan kong gawin ngayong umaga. Kakatapos ko lang isuot ang uniform ko nang bumukas ang pintuan ng kwarto. Iniluwa si Jailord at hindi nakaligtas sa paningin ko ang paghagod niya ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Seryoso ang kanyang mukha at hindi ko tuloy malaman kung bagay ba sa akin ang suot kong uniform or hindi. Ano ang masasabi mo, Jailord? Bagay ba sa akin? Nakangiti kong tanong sa kanya at nag-pose pa ako sa harap niya na parang model. Napansin kong muli niya akong hinagod ng tingin mula ulo hanggang paa kasabay ng paggalaw ng kanyang Adam's apple. Nice! Bagay sa iyo. Tama na ang pose na iyan. Baka imbes na sa school kita dadalhin, baka makarating tayo ng langit ng wala sa oras. Seryoso niyang sagot sa akin, sabay iwas ng tingin. Nagtataka naman akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi gets kung ano ang ibig niyang sabihin. Paano kaya kami makakarating ng langit? Mayaman siya pero malabo naman sigurong imbento ng sasakyan papuntang langit, diba? Ang mga eroplano hanggang Kalawakan lang naman eh. Sige, natapusin mo na muna iyang ginagawa mo. Hihintayin kita, wika niya at naglakad patungo sa kama sabay upo. Bilib din naman ako kay Jailord. Parang hindi man lang siya napuyat gayong halos umaga na kaming nakatulog kanina. Aalis na ba tayo? Sagot ko sa kanya. Sinipat niya ako ng tingin sabay iling. Mag-ayos ka muna. Patuyuin muna natin iyang buhok mo tapos sa kotse ka na lang kumain. May halos 45 minutes pa naman tayo, kaya sakto lang iyan, sagot niya. Nagmamadali naman akong humarap sa salamin at nagsukalay. Nagpahid lang ako sa mukha ko ng beauty cream at natural lipstick bago ako nag-spray ng pabango. Pagkatapos nito, seryoso kong hinarap si Jailord at sinabi kong ready na ako. Tumango naman siya at siya na din mismo ang nagbitbit ng bag ko. O diba, biglang bait-baitan ang asawa. Na-realize niya yata na kasalanan niya kaya nagmamadali kami ngayon. Katulad ng sinabi niya sa kotse na ako kumain. Sandwich lang naman at hot chocolate. Kinain ko na din kahit wala pa akong gana dahil gusto kong appreciate ang effort niya. Isa pa, first day ko ngayon sa school at ayaw kong magutom. Jailord, dyan na lang ako sa tabi. Maglalakad na lang ako papasok para hindi ka malate sa office mo, suhestyon ko kay Jailord habang pareho kaming nakatitig sa harapang bahagi ng sasakyan. Bumper to bumper ang traffic papasok ng school at halos lahat yata ng estudyante ay may sariling sasakayan. No. Hanggang loob ka dapat. Bukas, mas agahanan na lang natin para hindi tayo maipit sa traffic, sagot niya sabay sulyap sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakapit sa braso niya. Ang sweet niya kasi talaga eh. Hindi ko talaga akalain na may itinatago din palang sobrang kaswitan sa katawan niya ang taong ito. Mukha talaga kasi siyang suplado eh. What are you doing, Mrs.? Kunot noon niyang tanong sa akin, sabay sulyap sa kamay ko na nakahawak sa braso niya. Naiinis naman akong bumitaw sa kanya. Para kasing hindi siya natuwa sa paglalambing ko eh. Kainis. Hirap naman please ng tanong ito. Lahat na lang question gayong kung siya ang gumawa ng kahalayan sa akin, wala naman siyang nariring na kahit ano sa akin ah. Hindi ko tuloy napigilan ang sarili ko na mapahalukip-kip sabay simangot. Naramdaman ko naman ang pagkabigpayakap niya sa akin pero hindi ako nagpatinag. Gusto kong ipakita sa kanya na nagtatampo ako. Hey, what happened? Bakit parang ang aga-aga biglang uminit ang ulo ng misis ko, malambing niyang tanong sa akin. Hindi ko siya inimik at lalo kong pinagdikit ang kilay ko. Narinig ko naman ang mahina niyang pagbuntong hininga. Nagtatampo ka?
Sorry na, sige na, hindi na maulit. Huwag mo akong simangutan ng ganyan, lalo na at ilang oras kitang hindi makikita, muling bigkas niya. Kasabay ng pagdampi ng labi niya sa pisngi ko. Hinapit niya din ako ng mahigpit, kaya naman hindi ko na napigilan pa ang mapatitig sa kanya. Ikaw kasi. Naglalambing lang naman ako, tapos nagagalit ka, sagot ko sa kanya at kunwari galit siyang tinitigan. Natawa naman siya at pabirong pinisil ang ilong ko. Sorry na nga kasi. Hindi kasi ako sanay. Promise, sa susunod wala ka nang maririnig na kahit na ano sa akin, nakangiti niyang bigkas. Mukhang taos puso naman ang kanyang paghingi ng sorry, kaya naman pabiro kong hinawakan ang kanyang tainga at mahinang piningot. Imbes na masaktan, natawa pa nga ang loko. Hey, ano iyan? Paraan mo ba iyan para disiplinahin ako? Natatawa niyang bigkas. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na matawa, na din na-realize ko kasi na para kaming mga tanga. Mrs., wag ka na lang kaya munang pumasok ng school. Pwede naman siguro umabsent ka muna, di ba? Maya-maya bigkas niya na ikinawindang ng sistema ko. Ano na naman kaya ang naisip ng taong ito?